Hello! Uy, ang fresh ko ngayon ha. Actually, kagagaling ko lang sa jogging. Nag-jogging po ako ngayon. Kagabi, ano ba ganun yung boses ko? Boses binata. Kagabi, or tuwing bago ako matulog, nagtitingin-tingin ako sa mga TikTok, sa YouTube, kung ano yung mga bagong balita, ganyan. Tapos, nakita ko to. Yung video na to. Napanood ko siya. Tayo. Pero for the meantime, part 3 muna tayo. Ito yung continuation. Ayan. Tapos na tayo sa part 1 and part 2. Ito, part 3 tayo kay Pebbles. Part 3 ng pasabog ni Pebbles. Please watch nyo mga chururut. Okay, pasok. Nainip ba kayo sa part 3? Itutuloy natin to. Ayan. Isa sa nadaanan ko, yung si Maestro Paul TV. Tapos, marami na pala siyang na content na na video. Yung part 1, part 2, part 3, sabi ng pinanood ko. Naalala ko, meron kasi akong ginawang content sa TikTok. Kaso nga lang, hindi siya inaprubahan. So, ang ginawa ko, sa Facebook ko siya in-upload. Sinave ko, tapos in-upload ko sa Facebook. Kasi nga, nakahubad ako that time nung ginagawa ko yon. Continuation yun. Nung, ano ba yan? Bakit ako boses binata? Continuation yun nung mga pasabog ko kay Chabit. Naalala nyo to? Diba? Naalala nyo yung part 3 ng sino sinasabi ni Master Paul TV? Yung part 3 ng video ko about Chabit. Tingnan uli natin. Nainip ba kayo sa part 3? Ayan. Ay, kambal. Itutuloy natin to. Laban. Ipatutumba na ako, alang namang manahimik pa ako. Umpisahan natin kay Chabit. Bakit siya kasama sa eksena na to na mapatalsik ang presidente? Siya na rin naman yung nagkwento na pumunta siya, dumalo siya sa bahay ng mga Marcos sa Ilocos Norte, tapos dala niya raw yung mga papel ng Metro Walk kung saan nakatayo yung Luis Chavit Singson Budol Company niya. Yung lupa na yun sa Metro Walk na napunta sa kanya. Alam niyo ba, yung lupa na yun, kasama yun sa, tawag dito, yung kinumpis ka ni Cory. Kaya mo na yan. pag-aari ng mga Marcos. Kaya mo yan, bakla. Noong mga panahon na yun, di ba, lahat ng pag-aari ng Kaya mga mo yan. Marcos. Yan ng PCGG ba yan? Ganyan. Tingnan nyo kung gumagawa ka ng kwento. Nako, Chabi. Sequester. Yan, sequester yan. Sequester Sabi ko sa'yo, kaya mo yan, bakla. ng panahon ni Cory. Ngayon, napunta yan kay Chavit. Questionable, di ba? Bakit napunta kay Chavit yung sequestered na lupa na yon sa Payanig sa Pasig? Yon. Yung title na yon, ang gumawa nun ay Register of Deeds sa Quezon City nung panahon ni Gloria. Nung panahon ni Gloria, spoiled na spoiled yan. Yung Register of Deeds, nakakilala niya na ang apelido ay kilala. Inilipat niya sa Pasig. Ang taray, di ba? Tapos yun ang dumoktor. Chabit, yun ang dumoktor nung titulo. Naloloka na si Chabit. Tara, busisiin natin yung iba niya pang properties. Actually, itutuloy ko dapat ngayon yung mga ghost companies niya na puro nakapangalan kay Romel Singson. Pero kapag tinignan niyo, Ayan yung sinasabi ko na in-upload ko sa family Facebook. tree nila, Napakaraming shares, views. Ayan. Ayan yung in-upload kong video na dapat continuation na hindi pinayagan ng TikTok kasi nga nakahubad ako. Alam nyo ba na sobrang daming nag-comments
200, basa ha, tanda na ha. 6.2k reactions, 202 comments, 741 shares, and 110k views. Diba? Diba? Parang boses ano. Punta lang kayo sa Peppers Talakera 4 na account ko, mapapanood niyo yung buong video. Kesa magpagod pa kayo magpunta doon at panoorin yung buong video, dito i-explain ko na rin para malaman nyo kung fake news nga yung mga sinasabi ko o hindi. Narinig nyo pala na yung pangalang Kirara at sinabi ko rin na yung Register of Deeds sa Quezon City ay inilipat ni Chavit sa Pasig para doktorin niya yung titulo ng lupa. Ito yung gusto kong sabihin. Tingnan niyo mabuti ha. In 2009, the Register of Deeds for Pasig City was represented by a Deputy Register of Deeds identified in legal records as Attorney Kirara. 2009. Attorney Kirara. Ngayon, in 2009 uli, Attorney Albert T. Kilala, siya rin yun sa Pasig, was a Deputy Register of Deeds for Quezon City. Diba? Same year. Same year na siya ang Register of Deeds ng Pasig at Quezon City. Yun yung sinasabi ko na from Quezon City, kinuha niya muna si Attorney Kilala at dinala niya sa Pasig at doon dinoktor ang titulo ng lupa ng Metrowalk. Kaya hindi niya yan malabas kasi madidemanda siya. Falsification yan. At pwede rin kasuhan si Attorney Kilala. Oh, nabasa niyo ba? Yan yung sinasabi ko na kilala ko yung dumoktor ng titulo na yan. Ibubuking ko na dapat yan. Kaso nga lang, nung gumawa ko ng content, hindi pinayagan ng TikTok. Kasi, kita yung dibdib ko, yung cleavage ko kita. So, in-upload ko siya sa Facebook. So, nabasa nyo na 2009, RDC Attorney Kilala sa Pasig. Tapos RD rin siya sa Quezon City. Antaray, kambal. Baka nang kambal siya. Diba? At bigla akong nagulat uli. Yung talaga ganyan. Ay, nagulat ako. Dahil pumayag na si Chavit na magbigay ng portion ng lupa sa Metrowalk. Napanood nyo ba? Ayan o. Ayan po. Dito po tayo. Diba? Aha, Pumayag ito po. na siya. Tapos Alam niyo ko kung nga po bakit? kay Kong, kung halimbawa manuhin po namin i-demolish ito, tapos i-restore po namin. O diba? Pumayag siya. Pero walang balita kung ano yung naging usapan kung bakit siya pumayag. Yan naman yung iimbestigahan natin kung bakit siya pumayag. Pero portion lang na gagawing Metro Subway ang binigay niyang lupa sa Metrowalk. Portion lang, hindi po lahat. Ngayon niyo sabihin na fake news ako. Totoo lahat ng sinabi ko, di ba? Yung attorney Kilala na yan ay mayroong kamag-anak sa ombudsman na kilala rin ang apelido na professor ni Sara sa San Sebastian. Susunod nating tatalakayin yung kay Joel Villanueva. Chirut, sok, be. Fake news pala. Hala nyo.